Hello mga kabadis! Kung matanong nyo to sa akin, anong bansa sa lahat ng napuntahan ko ang gusto kong balikan? O masasabi ko na sobrang ganda talaga ng bansang ito. Hindi naman sabihin ko na ito sa lahat ng napuntahan ko, ito yung the best. Isa ito mga kabadis na masasabi ko na gusto kong balikan. Babait ng mga tao, yung lugar talaga ay sobrang maganda at disiplinado talaga yung mga tao dito. Iisa lang talaga itong mga buddies, kundi ang Japan. Paano ba makapunta ng Japan? Hindi, mag-eroplano. Wow! Ano ba yung joke ko? Oo naman, di ba? Mag-eroplano naman pag pupunta tayo ng isang bansa. Lalo pag galing tayo sa Pilipinas. Pero hindi nyo ba alam mga kabadis na before nag-pandemic is kailangan talaga ng visa pag pumunta ka ng Japan. Either working visa, tourist visa, seaman visa, o permanent visa, kailangan siya bago ka makapunta ng Japan. Pero simula nung ng pandemic and bumalik agad yung na-wave na agad yung mga quarantine, ginawa ng Japan is free visa na siya para bumalik ng sigla yung tourist ng Japan at kahit naman sa ibang bansa. So good thing yan sa mga mahilig magpunta ng iba't ibang lugar. So, ilagay nyo na sa listahan nyo yung Japan. Isa din mga kabadis ang dapat yung ihanda bago kayo pumunta ng Japan is dapat meron na kayong itinerary. From the airport, going to the hotel, then anong mga lugar ang gusto nyong puntahan sa Japan. Kasi ang laki ng Japan. Maliit lang tong bansa na to. Pag andun na kayo talaga, kasi marami talang destination na dapat puntahan, is dapat naka-schedule na siya, nakaset na siya, saan kayo matutulog, and anong sasakyan nyo, mag-bullet train ba kayo or magbabas. Sa bullet train naman, or may isa pang mas mura na train, mas madali yon. Meron yung bullet train, sobrang mahal yun, or magbabas. About naman sa mga pagkain nila, dito sa Japan, sobrang 100% magugustuhan nyo. Sa sobrang sarap, baka ayaw nyo nang bumalik ng Pilipinas. Joke lang. Pero mga kabadis, if kayo ay hanap nyo talaga is mahilig kayo sa noodles, sobra ang sarap ng ramen. If you looking for seafoods naman, meron. Street food, meron. Vegetarian kayo, meron kayo mapagpipilian dito sa Japan. Kung may pasok sa budget niyo, kung may pera kayong dala na pang budget talaga sa pagkain, may mahal, meron din. May mura, meron din. So, ang masasabi ko, if pupunta kayo ng Japan, wala kayong masasayang o hindi kayo magre-regrets dito. At may enjoy nyo yung lugar, pagkain, yung mga tao, at lalo na yung ugali nila. Yung tipo na mag-ask ka ng konting tulong I mean na naligaw ka or gusto mo magpaturo kung ano yung street na to, asan yung mall na yun, asan yung store na yun. Imagine mga kabadis, yung mga Hapon is talaga hindi ka bibitawan hanggat hindi ka maituro dun sa gusto mong puntahan. And kahit mahirap nila maintindihan o hindi nila maintindihan yung English, they will try i-translate na gamit ang kanilang cellphone. And kahit through action, maintindihan nila yon. Sobrang bait ng mga tao at ang sisipag. Imagine, dito pala sa Japan is kahit matanda na, ay tinatanggap pa rin para magtrabaho. So, nakakaganda lang tingnan kasi kahit sa kanyang edad ay tinatanggap pa rin sa Japan yung mga may edad na. So sana dito din sa Pilipinas is ganun din. So mga kabadis, sa linis naman
sobrang wala kang makikita kalat. In every kanto ay merong mga trash bin talaga. Dito sa Japan, Trash cans, kahit sa mga store sa labas, is wala kang makikita nagkakalat. Sobrang linis, wala kang makikitang usok. May usok, konti lang, pero hindi naman as in polluted talaga. Tingin ko lang, kasi yung mga kotse ng dito sa Japan is 5 years lang agad is pinapalitan. And tayo mga Pinoy yung sumasalo doon sa mga second hand nila, yung mga sira na nila. So, yun ang nakakalungkot din na tayong sumasalo doon sa mga rejected na mga sasakyan galing sa Japan at kahit sa ibang bansa naman. So mga kabadies, dito din sa Japan is alaga nila yung mga hayop. Preserve nila yung mga lugar na sinauna, mga panahon pa ng mga kanununuan nila. Preserve nila yung lugar, maging tourist spots, talagang maalala yung mga kasaysayan ng Japan dati. Same naman sa atin sa Pilipinas, yun naman din. Mga kabadis, pag pumunta kayo ng Japan, huwag mong kalimutan na bisitahin si Hachiko. Ito si Hachiko is ito yung aso na anak ng isang professor na namatay. Yung professor at hinihintay niya ni Hachiko dun sa train, which is dito po yun sa Tokyo. Napuntahan ko din yung Gundam's statue. Yan, kung nakita yun sa video, yun po yan, si Gundam. Nagkita kami sa wakas. Alright mga buddies, I hope natulungan ko kayo kahit papano sa vlog na to. Mabigyan ko kayo ng simple ideas if plan yung pumunta ng Japan. So mga buddies, please don't forget to subscribe my YouTube channel, share, comment, react, and matulungan nyo naman ako mga buddies para mapadami natin yung mga subscribers natin. Please mga buddies, and wala na akong ibang sasabihin. Thank you!